Let's now talk about the recently concluded bicameral proceedings for the 2026 national budget. Our mobile journalist Merimon Reyes gives us highlights of those marathon meetings. Merimon, nag-vitamins ka na ba? So, kaya na ba ang pagpuyat mo? Nako, hello Angela. 4 a.m. tayo nakauwi kanina ng madaling araw kasi 2:22 opisyal nang nagsara ang BICAM. Pero mukhang naging sulit ang paghihintay, hindi lang naman ang pagbabantay ng media, kundi yung mga nagbabantay mismo sa pagrolyo ng panukalang pondo kasi naaprubahan na, kumbaga may consensus na ang mga miyembro ng BICAM from the House and from the Senate kung saan ang target na nila ngayon since tapos na ang BICAM, instead of December 22 yung ratification, by December 29 ang pagraratipika, and then December 29 daw ng hapon, according to Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, hapon itatransmit na nila kay Pangulong Bongbong Marcos, and then basta before New Year daw, umaasa silang mapipirmahan na ito. Pero ang assurance nila dito, kasama si House Committee on Appropriations Chair, Congresswoman Micaela Sonsing, meron ding simultaneous review na ginagawa or synchronous review. So habang ongoing daw yung proceeding din ng BICAM, nagpapadala na rin daw sila ng mga data at namomonitor din daw ito mismo ng opisina ng DBM. Kaya sure daw sila na mapipirmahan daw itong budget on time at confident sila to say na wala raw mabivito na mga item kasi sa pondong dumaan na ito plus yung transparency efforts daw, sigurado na raw sila na wala na raw ka-questionable sa 2026 national budget. Oo. Merimon, kasi earlier today, no, when the news broke out na sinabi nilang tapos na yung BICAM, wala pa naman silang binigay na exact figure na approved budget for DPWH. Yeah. Ngayon ba may update ka na tungkol doon? So far, wala pa. Actually, kaninang madaling araw pa lang, tinatanong na agad namin yung mga staff kahit rough estimate pa lang. Pero ang sinasabi kasi nila, binabalanse pa raw nila yung numero. Pero what we got from the BICAM tungkol doon sa budget ng DPWH is yung tungkol doon sa 45 billion pesos na slash na pondo ng Public Works. Ang from the request na sana maibalik niya, according to Secretary Vince Dizon ng DPWH, ang natansya nila naging savings according doon sa pag-apply ng updated na construction materials price data was over 20 billion pesos. So ang ginawa nila ngayon, itong savings, ilalaan nila sa PhilHealth, so 16.5 for PhilHealth, and then 4.2 sa NDRRM fund. And labis na nagpapasalamat dito yung mga senador dahil nagkaroon daw ng meeting of minds, especially for the case of PhilHealth, kung saan malaki daw ang remittances, and ngayon, nabigyan daw ng dagdag pondo ang ahensya. Pero may balita ka rin ba dun sa issue ng MAIFIP? Kasi yan yung isa sa mga rason bakit nagkaroon ng impasse, 'di ba? Deadlock ang House at saka Senate. Bukod so far mukhang sa DPWH na resolve na itong deadlock nila. For the case of the MAIFIP program, nagtanong din tayo kanina, kinonfirm natin kung matatanggal ba to o mareretain ba siya o magkakaroon pa ba ng slashing kasi nung BICAM nabuksan na kung sakaling tatapyasan pa raw yung 51 billion pesos is maapektuhan daw over 1 million beneficiaries sana ng MAIFIP program. Yung consensus kasi nila nananatiling approved yung 51 billion pesos for the MAIFIP. Pero yung mga disagreement pa, especially for example, sila Senator Ping, sinasabi, hanggat nandyan pa yan, questionable raw yan, hindi raw siya pipirma ng BICAM report. Pero ang sinabi rin kanina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang statement, hanggat nananatili raw yung safeguards at yung pagbabantay raw sa pondo, yung transparency efforts, umaasa raw si Senator Ping na makakapag-deliver ng positive change itong 2026 national budget. So mukhang things are getting better kasi sabi ni Senator Ping, binibigyan niya ng thumbs up, especially at proud daw siya sa Senate BICAM conferees para sa kanilang naging effort dito sa kabuuan ng budget. Ito din, natanong ko na to sa iyo yesterday, if I'm not mistaken, sa News and Views naman. I was wondering, ano naman ang napag-usapan nila doon sa unprogrammed funds? Diba? Kasi I remember ang House, okay lang sa kanila merong unprogrammed funds, pero definitely sa Senate, through its Senate President, si Tito Soto, sabi niya, definitely ayoko ng unprogrammed funds. Tama. Yung sa BICAM, doon sa House, 243 billion pesos, sa Senate, 143 billion pesos, din at naaprubahan nito. Pero ang naging specifications dito ni Senator Sherwin, for example, sa Senate version, doon pareho naman sila, 243B. Ang revised AFP, 50 billion pesos. Ang Marawi Siege Comp, zero amount. Ang fiscal support aggregates, 4.3 billion pesos. Ang SAGIP,
or yung strengthening assistance for government infra and social programs, zero allocation. Ang program on risk management, 3.6 billion pesos. Ang refund of service development fees, zero. Natanong ni Senator Erwin Tulfo, kinlarify niya nga sa BICAM kanina, na akala raw ba nila, especially for the Senate, wala nang unprogrammed appropriations. Ang paliwanag dito ni Senator Sherwin, kung titingnan daw yung mga items sa ilalim, especially sa Senate version ng unprogrammed funds, yung mga iba, walang allocation, to be specific, yung sagip. And yung ibang items or yung ibang accounts, targeted yung objectives nito. So kasama na dyan yung nabanggit ko kanina, AFP Modernization Program, may pinututunguhan yung pondo. Yung for the risk management din, meron ding nakaalat doon. Ito raw ipagbayad sa ilang mga problema kapag ka nagkaroon daw ng kaso ng bayarin. Yung sa revitalizing na automotive, pinag-usapan din daw na walang cash, pero ito ay kakailanganin daw na pera para mabayaran yung utang sa mga car manufacturer. Yung insurance ng government assets, may nakalaan din na pondo sa ilalim ng UA. And then yung payments of personal benefits, request daw ito ng executive, pero wala raw nakaalat para sa mga tulay, para raw sa mga flood control projects, at yung amounts daw na ito ay malalaki at may timing issue rin daw. Kaya marami sa mga account, kakailanganin naman ito, hindi naman daw necessarily agad-agad, kaya pwede naman daw second to third quarter, kaya pwedeng sa unprogrammed appropriations kukunin. So ang tighter rules dito, ang safeguards ulit nila, sisiguruduhin daw na hindi ito magagamit sa maanumalyang pamamaraan. Imposible na rin daw kasi lahat may targeted program, may guidelines and rules at hindi raw pwedeng ma-divert sa ibang mga pondo. So after that, mabilis na nagkaroon lang ng konting clarifications from the BICAM conference pero naaprubahan din ng unprogrammed appropriations. Okay. All right, we will continue to get in touch with you. Maraming salamat sa iyong oras. That was our mobile journalist, Merrimon Reyes, giving us a wrap on the recently concluded budget BICAM.